Hello, what's up guys? Welcome back to Good Vlog Production. I'm here, your boy Plan Motif, giving you another video reaction video. And this time, I'm gonna talk about Shea Aubrey. Nilike ko na yung video guys. Naka-subscribe naman ako kay Shea. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe kay Shea as well. At kung bago lang kayo sa reaction video natin, huwag niyo kalimutan mag-subscribe, i-like, i-share yung video natin. Kung di niyo naman ma-share, kahit i-like niyo na lang para ma-recommend sa iba. Hindi ko na tayo mapaborin yung artist. Nandiyo tayo para sa facts, meaning at message at magsusuri lamang tayo. Nagmamadali ako guys para matapos natin kagad yung video. 6 minutes to. Pagkatapos nito, i-react naman natin yung kay Abra. Meron daw siyang nilabas. At ito nga pala ay requested ni sorry guys, nagmamadali ako guys ha. Nagpapa-request nito si Arante J Vlog 3095. Sir, Plan, kay Shea naman, disback niya kay Abra, Aubrey, wasak talaga si Abra, yung sabi niya. Tapos, saan pa ba? Ito naman kay Peter 1210 Caranto. Sabi niya, ngayon lang ako ulit nakapanood ng reaction vid mo, Sir Plan, din sa work at side hustle, day and night, 24/7. Nice review. Next vid, Sir Plan. Shea naman, Aubrey, goods to. Sabi niya ganun. Sino pa ba? Si L. Boy Dingilio, 3346. Sabi niya, Aubrey naman, boss, ni Shea. Sagot niya din yan, patama kay Abra. Okay. So, hindi ko alam na na gumawa, yung mais pala, patungo doon kay Shea. Parang hindi naman eh. Pero, tingnan natin guys. Si Eli Gilia Habla, sabi niya, boss, Aubrey by Shea Panex. Shout out na rin. Yan, shout out siya. Meron pa ba? Siguro yun lang muna guys. Huwag nyo kalimutan guys na mag-subscribe para pag nag-comment kayo, mapunta sa notification ko. Kasi pag hindi kayo nakasubscribe, hindi ko makikita yung notification kasi hindi naman kayo nakasubscribe sa akin. Parang ganun yata yun. Kasi minsan nakikita ko sa mga video, may mga comment, parang hindi ko naman nakikita sa notification ko. Ganun pa guys, maraming salamat. Bago tayo mag-start, bigay ko lang yung pedigree ko. I'm a music producer in California, I'm an audio engineer at the same time. I'm a master hypnotherapist, I'm an NLP master practitioner, I'm applied psychologist. Gawin na to guys para makarami tayo. Shea Aubrey, huwag nyo kalimutan tapusin yung video at yung bago kong kanta lumabas na pala. Mayon, check nyo lang sa description, nandun yung personal na channel ko. Nag-ambag lang ako, hindi yung ganong kagandahan, hindi yung bonggang-bongga. Talagang tamang kanta lang, pampa chill-chill vibe lang. Baka magustuhan ninyo, malagay nyo sa playlist ninyo, mapakinggan ninyo. Lumabas yon nung 15, ano ba ngayon? 17 na, so 2 days ago. Hopefully magustuhan ninyo. Ganun pa man, let's get to it. Tapusin nyo yung video. Shea Aubrey. Comment ko lang kung mali ako, yung Aubrey parang tunog Abra eh. Aubrey, Obra, Abra. Tuloy natin. Okay? Woo! Gusto ko yung Aero 5. Maisang rapper na kulang sa pansin, season fat pero tasteless, mga bagong patikim. Si Broski masyado na salty, gusto mo bang ako pa'y mag-asin? Sige sa misyut, gusto mo ng issue, mag-ubusan tayo ng magazine. Gusto mo ng issue, mag-ubusan tayo ng magazine. Bawat magazine may issue. Yung mais patungkol doon sa ginawang track ni Abra na mais, you know. So, sinasabi niya kulang sa pansin season bed pero tasteless ang mga bagong patikim. So, yung mga bago niya doon na inihaan ngayon, tasteless. Pero sa tingin ko, nag-spark pa rin kasi hindi naman natin mapagkakaila si Abra yung unang-una talagang nagpasabog sa YouTube na Filipino rapper. Yung kanyang kanta na Gayuma talagang nagpumatok at nagbigay sa kanya ng pangalan talaga si kay Abra. At ganun pa man, marami talagang fans nung si Abra at ng mga panahon na yun talagang kasagsagan niya, 'di ba? At huminto siya, hindi na natin makakakilala dahil may karapatan niya naman huminto, you know. Ganun pa man, sabi niya issue, mag-ubusan tayo ng magazine. So, direkta talaga papunta to kay Abra. So, ibig sabihin, nagkakaroon ng conversation. Hindi pang kalahatan. So, talagang yung scope ni Shea na kay Abra lang talaga. Tuloy natin. Alam niya ba patay ng mama niya? FYI sa nanonood at miss niya yung mama niya. FYI na magazine, gusto mo ng issue, mag-ubusan tayo ng magazine. Alam niya ba patay ng mama niya? FYI sa nanonood at miss niya yung mama niya, kaya gusto na sumunod. Okay, sige, pero pag nilipin kita, hihiwalay kita ng puntot para maranasan naman na mamas boy na tom bumukod. Ganda ng ginawa niya yun, hiwalay kita ng burol pero na bumukod. Kasi usually pag especially dito sa Amerika, pag 18 ka na, kakaihip mo pa lang ng birthday candle mo, kinikick out ka na ng magulang mo. Ganun dito sa Amerika. Sa inyo, 30 years old, 40 years old, nasa magulang nyo pa rin. Dito, hindi pwede yung ganun.
Balik Uy na. na to, ang bumo ko. Stop, teka, masyadong personal ka niyan. Letra na, wala kang game o reklamo. All is fair sa love at kera. Siguro ito na mamakol sa eksena. Napasapok to bumatol, mamanilot sa pareho. Malaking bagay nung sinabi doon ni Shea, no? All is fair sa love at gera. All is fair. Sa love, masasaktan ka, makakuha ka ng pagmamahal, pero hindi mo ma-define na talagang sa'yo forever or something. Kahit sa gera. Wala talaga. Sa gera, guys, masyado ring brutal doon eh. Sa eksena pa throwback ng bumatal ng mama ni Lanceda. Kasi parang napathrowback siya kasi wala na siyang nanay. Nung lumaban yung mama ni Lanceta, parang lumaban sa stage. Yon. Balikan nga natin para nag-gets. Sa eksena, napasapok to bumatol, mamanilot sa pareho. Lumaban sa stage, pero yung isang cancel, hindi nakuha sa pera. So parang sinasabi dito ni Shea, yung mama ni Abra, lumaban din sa stage. Pero ibang stage yun. Sinasabi niya, medical yung terminolohiya. Parang yung stage na, sa stage 1, 2, 3, 4 cancer, ganun. So hindi nasalba ng pera. Yung sa panahon ngayon, marami nang nagagamot na cancer dahil sa AI. Nasusuri na kaagad, nalalaman na yung tamang gamot. Yan. Tuloy natin, speaking of pera, balik lang natin. Yung isang cancel, hindi nakuha sa pera. Speaking of pera, asan yung niyayabang mo? Dami kang pera, bili ka bago mama mo. Alas mo, lagi mo yung niyayabang sa amin. Okay lang yung pera, madali magkaroon nanay mo. Di mo na kaya kitain, tingin mo sa'yo. Kung Putang ina yan, di ako makapaniwala. Nabaril si Abra sa mukha. Wow. Sorry, Abra. Bars! Mula kay Shea. Putang ina. Nabaril sa mukha si Abra. nanay mo, di mo na kaya kitain, tingin mo ponso sa'yo. Kung nakikita ka niya ngayon mula sa langit, oo, nung best actor ka sa gawad urian. Ngayon, with the way you are acting, gumawa ng katapang mata sa iba. Purpose mo lang ay manlait, inaasar mo pababa ko dati, mas mababa ka pa pala sa akin, tinawag mo. So parang sinasabi rito ni Shea, parang gumawa ka ng kanta pang mata sa iba, purpose mo lang ay manlait. Maganda yung ginagawa ni Shea, pero yung part na yan, masisilip din si Shea dyan dahil sa totoo lang, yan yung purpose ng ng rap culture na nakabase sa hip-hop. May laitan talaga dyan talaga, naghihilaan talaga pababa dyan eh. I'm sorry guys merong hilaan paangat para sa mga bago, pero pag nasa taas ka na, wala nang hilaan paangat eh. Hilahan na pababa. Paano ko na-explain? Ganito guys kung isa kang bagong artist, kasama mo kapwa bago mong artist, at may mga taong old school, hihilahin ka nila pataas, ipopromote ka nila, kahit yung mga bagong artist, ipopromote ka rin nila. Pero sa antas at sistema at stage, sa rurok ng katanyagan ng lahat ng mga nasa taas, pag ikaw mula sa baba at tumaas ka na, wala nang hatakan paangat doon guys. Hatakan na pababa, base sa kultura ninyo. Paano ko nasabi? Sir Plan, paano mo nasabi yan? Kasi sa kultura ninyo, may competition na nagaganap sa hip-hop scene eh. 'Di ba? At iyon yung pinakamasakit na pwede kong sabihin sa lahat. Na once na nagkaroon ka ng pangalan, walang peace of mind. Bakit? Kasi lahat gusto kang sirain eh. Lahat gusto kang wasakin. Lahat gusto kang sirain yung kredibilidad mo. At ganyan sa battle rap. At ganyan sa hip-hop ninyo. At iyon yung pinakamasakit na katotohanan. Na pag nasa taas ka, lahat ng mga barel na katutok sa'yo dahil gusto kang pabagsakin. Diba? Gusto laging malaman kung sino pinakamalupit, sino pinakamalakas, sino pinakamagaling until you grow older. Tignan ninyo si Eminem, nobody wanna beef with him. Bakit? Kasi magaling talaga siya. You have to be like that to be able na mapush yung mga tao na hindi ka talaga atakihin. You have to have a credential like that. Pero kung paangat ka pa lang, nandito ka pa lang at talagang marami ka ng kasabayang magagaling, meron ka talagang katapat. Meron talagang aatake sa'yo. At hindi yun makakaila na meron talagang magagaling talaga na artist. Kahit sa underground, di pa nga sikat yung ibang mga underground, naghahatakan na sila pababa talaga eh. Walang hatakan paangat. Ang hatakan paangat meron yung mga tao na baguhan na wala pang alam sa industriya. At iyon yung pinakamasakit na maririnig nyo mula sa akin. At pinapaliwanag ko sa inyo. Makita ninyo yung mga artist na uhaw na uhaw sa attention, uhaw na uhaw sa suporta. Bakit? Kasi bago pa lang sila, wala silang alam eh.
Yung iba sa kanya, kahit bago pa lang, wasak na kagad. Kasi hindi nila makita na yung pinapasok na ng eksena ay hindi talaga maganda. Kasi bago pa lang, hatakan ka na pabagsak pag nakita nilang meron kang kredibilidad o meron kang kakayanan, meron kang potensyal. Ganun talaga dyan sa eksena na yan. So, talagang wala tayong magagawa dyan. Pero yung ginagawa doon ni katulad ng sinabi ko nung nireact ko yung mais, sa idea na yon guys, yung ginawa na mais, parang pag-welcome mo sa mga tao na pumapasok sa hip-hop na kinukonsider ninyo. Kasi dyan, very sports dyan eh. Kailangan mo talagang, kung gusto mo maging nasa top at maging ahead, be the greatest. Di ba? Di ba? O, yun lang naman talaga wala tayong magagawa doon. At nagbukas ng pinto si Abra, walang nagsisipasok, may iba na nangahas. Meron din mga ngahas tulad ni Shea. Diba? Isa sa mga veteran din na mula sa flip top din naman, diba? Tuloy natin, guys. Parang ngayon, ang nakita naman ngayon ni Shea, parang dahil hindi siya nangungutya ng mga baguhan, parang iyon yung kinaangat niya kaysa kay Abra. Kasi never kong ginawa na mangutya ng mga baguhan kasi alam ko dito o galing. So parang mas mababa pa ngayon sa akin. Yung tingin niya. Yung isang parking boy, ikarin mo ngayon nakashoot na sa parking. Mas bagay MMDA kasi sa channel mo siya ang nag-direct na traffic. Wala ka na bang ibang maitapik. Puta burst na naman, putang yan. Nabaril na naman si Abra. Ang karir mo ngayon na stuck na sa parking, mas bagay MMDA. Kasi sa channel mo, siya ang nag-direct ng traffic. Ibig sabihin, si Josh Callen yung nagbigay ng daan para yung mga tao ma-flow papunta sa channel mo. Yun yung sinasabi dito. Wala ka na bang ibang maitapik? Yan ba ang barang pasabog ni Gambit? Napakahusay. Ang gandang, very technical yung ginawa dito ni Shea. Sa traffic, wala ka na bang ibang maitapik. Para pasabog ni gamit. Kawawa nanay mo, batang kanyang inurek. Irrelevant na sa kung kanino na sumasabi. You lost it nung bumitaw siya sa kapit. Talking to her will make you happy. Sige, may tuturo ako na magic, pero hindi to sombrerong may rabbit. Lubid at tupuan kailangan natin. Isapit mo sa taas, gawin mong kuntas. Yung siya bigla mo sipain. Ito yung na ang sinapit ng MC hindi. Puta, kinilabutan na ako dun na. Nabaril na naman si Abra. Putang yan. Very visual nun. Ay. Babababars! Ang ganda ng ginawa ni Shea kasi napaka-technical. Hindi niya sinabing magbigti ka na lang. Tinuruan niya si Abra kung paano magbigti. Very visual sa akin yan. Pakaganda. Ito yung minsan na ang sinapit ng MC hindi kasalanan ni Ari. Kamu-kamoy gusto ng liwanag kaso sa apoy. Kalang lumapit kung tukwa sa ina mo nila. Pag mungawit gumaan sana bitbit mo pa sa. Ganda sinabi niya rito. Sorry, hindi ko napapakinggan yung iba kasi nakapokus ako sinabi niya rito sa umpisa so nadaanan ng iba. Ito yung minsan na ang sinapit ng MC na hindi nakasalanan ni Arik. Sabi ko anong may mangyari kay Abraham hindi nakasalanan ni Arik. Although kahit buhos mo puso mo sa beat, di na siya kamu-kamoy gusto ng liwanag kaso sa apoy. Kalang lumapit kung tukwa sa ina mo nila. Pag mungawit gumaan sana bitbit mo pa sakit. Although kahit buhos mo puso mo sa beat, di na siya magkaka-heartbeat. Yun lang, 2 minutes, everything is from mula sa nanay ni Abra. Yeah, ayoko sana gawin to. Alam ko pakiramdam, mamatayan bago makamove on. Inabot ng siyam-siyam, it's hard to grasp na di mo na sila mahahagkan. Difference. Masabi ko lang to bago tayo magpatuloy, hindi ko lang nagustuhan yung transition ng beat na intense papunta doon sa malumanay at love song. Yun lang. Kailangan kasi pataas eh. Pero siguro still pa rin ni Shea. I mean, Shea, di ba? Kanya-kanya namang gimmick yan. Tuloy natin. Kasi maganda rin to. Bakit? Naintindihan ko para mas klaro, mas malinaw, mas emotional yung dating. Maganda yung ginamit niyang tawag dito, atmospheric na vibe. Kasi mas sinasabi niya ngayon dito yung emotional na pinanggagalingan ni Abra. Mahagdan. Difference between us though, di ako nagkaganyan. Cause I've read somewhere, the best way to keep someone's memory alive is to live in a way that would make them smile. Paano kung di niya trip yung bago mong style? Sabi daw, yung pinaka mabuting paraan para mapanatili yung memorya ng iba sa pag-iisip mo gawin yung bagay na gusto nilang mangyari sa iyo.
at na magpapangiti sa kanila. Parang ganun. Ano sagot mo? Bitch, don't kill my vibe. You've become bitter, naging kupal. Para sa atensyon, wala na kasing nagmamahal. Kaya ganun. Wala kang asawa, walang anak, girlfriend, di pa ata nagkakaroon. Nanay mo lang, source mo ng genuine love na wala pa yun. Sa isang post mo, sabi mo, di ka mag-aasawa. Gusto mo lang habang buhay, alagaan ng iyong mama. Sweet naman, madalas ba kayo magsama sa kama? Sa totoo lang, muntik na ako kumanta ng Sweet Home Alabama. Wow, masyadong madumi yun ah. Ang ganda ng ginawa. Hindi ko lang kung nag-post talaga si Abra ng ganun, pero masyadong madumi din yun. Kasi nabago ni Shay yung context ng idea na yun. Tapos, yung nagkaroon siya ng panibagong tawag dito, paano niya binago yung narrative para maibigay sa atin. May bagong comment, ano kaya to? Si Juby Ignacio, 11 minutes. Juby Ignacio, sabi niya, Sir Plan, Aubrey by Shay, salamat. So, ginagawa ko na. Late ka na, Juby. Ginagawa ko na. Totoo lang, muntik na ako kumanta ng Sweet Home Alabama. Pero di ko ginawa kasi ako na ay nagbago. Kupal pa rin, pero di na masyado. Nung binabasa ko caption mo about your death, paiyak na ako, kaso sa dulo nag-promote ng pantasiga ko. Pero kahit dinikit mo sa sub-story ang konti ng views, tapos dinis mo na hindi nag-hit yung all-in ko sus. Bitch, stop with the blues. If I'm in your shoes, I'll sing to... Pero, okay, kasi may binagit siyang all-in. Hindi ko kasi, sorry Shay, pero hindi ako masyado nakikinig ng mga track mo talaga eh. Unless talagang inano ka talaga rito, nirequest ka. Ako kasi, Shay, I'll be honest, ginagawa ko lang kung ano yung request. Majority wins. Pag maraming request dito, ito yung gagawin ko. Tapos susunod ko na lang yung mga palit ng palit yung request. Kung ano lang talagang request yun yung ginagawa ko, guys. Sana maintindihan ninyo. So, hindi ako basta-basta makikinig ng mga music, Tuloy natin. If I'm in your shoes, I'll sing to give her life more meaning. Kaya pala yung views, all-in. tapos dinis mo na hindi nag-hit yung all-in ko sus. Bitch, stop with the blues. If I'm in your shoes, I'll sing to give her life more meaning. Not use death as excuse to be depressed. Kaya ganyan ang way mo nung pag-iingay. Gising, hindi ganyan si Aubrey. Di kami sanay, wala ka ng inay. Matagal na siyang patay. Gusto ng mama mo mag-move on ka, di maging pilay. Some will say, big move ginawa ko. Paano, di mo matanggap. Kaya dinikdik sa mukha mo. My purpose is to heal like a medic sa tula ko. Gusto mo yon, di ba? Medic sa mukha mo. Putang ina na ito ni Shay. Nabal na naman si Aba. Putang ina. Ay, shit. Medic sa medic dick. So, maganda yung paggagamit ng wordplay. Yes, excuse me lang minsan hindi ko naiisip kung saan ba nang galing yung alita ni Shay at Abra kasi they used to be friends, Siguro na-irita lang si Shay sa kanya. Hindi ko alam kung naiinggit ba si Shay, nagsiselos ba siya, may jealousy bang nagaganap, envy ba? Kasi alam natin sikat talaga si Abra, 'di ba? Malaking subscriber, malaki yung fan base, unang Pilipino na rapper na sumabog talaga sa YouTube. Di naman natin mapagkakailayan, guys. Siya yung nagkaroon ng unang couple of million views talaga sa YouTube. Ganun pa man, mayroong mga tao nagtatanong sa akin na sinasabi, Sir Plan, bakit may mga tao na kahit wala namang ginagawa sa'yo, naiinis ka? Para masabi lang tayo sa iba kasi nag-instrumental pa naman. So, may mga tao nagtatanong sa akin, Sir Plan, bakit may mga tao na parang kahit wala namang ginagawa, naiinis tayo sa kanila, naasar tayo? Well, kasi habang tumatanda tayo, the more na tumatanda tayo, tumatanda, marami tayong experience na nakukuha. Hindi lang basta experience, marami tayong nakakasalamuhang mga tao. At yung mga behavior na yon, panonood ng TV, pag-usap, pagkilala sa mga iba't ibang mga kaibigan, politician, hindi ko alam kung paano, basta dumadami yung experience natin. At yung bagay ng pagtanda natin, nakikita natin yung mga bagay na ayaw natin. Yung mga ayaw natin sa ibang tao, sa kaganapan, sa sitwasyon, lahat yun magti-trigger sa utak natin at nandoon sa memory, sa memorya natin. Na lahat yun naka-inbox sa tinatawag, sa utak natin, meron kasi nakalagay na hippocampus. Nandoon lahat. Alaala mo kung saan yung mapa, saan nakatira, yung mga gamit mo, nasaan. Nasa hippocampus lahat yun. So ngayon,
ultimo yung mga bagay na kinaayawan mo, yung mga nagtitrigger na yun eh. Kasi may mga makikilala ka na merong ginawang katarantaduhan, kagaguhan, kabwisitan. So, merong mga bagay na gagawin yung isang individual na kahit hindi mo siya kilala o hindi mo siya personal na kilala talaga, pag meron siyang ginawang moves na parang hindi mo ma-explain kung ano, pero meron siyang moves na nagtitrigger sa utak mo, sa memory mo, sa hippocampus mo, sa experience mo, na meron kang past experience couple of years ago na nakakairitang galawan. Yun. Tapos yung experience na yon yung mag-switch ng on para mag-trigger yung instinct na parang, ewan ko, di ko gusto yung taong to kasi kupal to eh. Even though hindi mo siya nakakausap, di mo siya nakita, o hindi mo siya napansin, kasi meron siyang ginagalaw, o meron siyang attitude o behavior na nakakairita para sa'yo. Karamihan ng mga tanga, bobo, ignorante, walang utak, mahina mag-isip, ayaw nila sa mga intellectual na tao eh. Kasi pakaramdam nila nasasapawan sila. Parang nagmamarunong to, nagmamataas to, na parang nakakairita, na parang, ano sila kasi, they want to be the center, you know. Meron silang tinatawag na main character syndrome, you know. Main character o yung tinatawag na God complex, you know. Isa yun sa mga idea. God complex yung tipong sila yung the best, sila yung pinakamagaling, you know. Hindi siya yung parang definitive na yun na kagad. Siyempre, may mga factors bago mo makita yung ganong klase ng mga bagay. So, other than that, lahat yun, allegation pa lang until talagang ma-prove mo na may ganon sila. So, yung sinasabi ko, may mga ganon talaga eh. So, may mga tao na talagang may irita din sa'yo, hindi nila alam. Baka kasi may mga bagay na na-experience sila na parang naaalala nila. Yung instinct na lang nila magsasabi na sa experience nila dati, nag-turn on ng instinct nila parang ayaw nila sa'yo kasi nga merong nangyari nung past. So, very important na yung past ninyo talaga ma-define. At very importante din yung past ninyo kasi yun yung magtuturo sa inyo ng proper choices ninyo at anong behavior meron kayo. Diba? Tuloy natin. Kung anong behavior ang dapat ninyong gamitin. Tuloy natin. But I don't give a fuck if you want a dick on your face. Lakong pakialam sa trick mo at chase. Di ako tulad mong feeling Cerberus. Gatekeeper ng gate ng underworld, banning normies sa hip-hop estate. Kala ko maalam ka sa myths ng Greeks, but you ain't. Duty ni Cerberus, I stop the ones who flee or escape. Not decide who can enter, leave it to fate. And di lahat for the culture, some just wants to be entertained. At paki mo kung fans nila'y underage. Ganun ka. Maganda yung sinabi rito ni may sense yung sinasabi rito ni Shay. Sabi niya na gina-gatekeep. Hindi naman sa sa pang-gatekeep kasi hindi kasi okay, paano ko i-explain? Hindi kasi lahat nakakaalam ng kulturang 'yan. You know, hindi lahat nakakaalam na ganito talaga yung sistema sa kulturang yan. So, pag binash mo yung isang tao through diss track, akala nila nag-gatekeep ka. Pero hindi. Yun kasi, pumasok ka dito, welcome ka. O at least, damahin mo to. Parang ganun din yun, di ba? Parang, ang pag-welcome sa'yo, yung makakuha ka ng diss track. Ibig sabihin, tinatanggap ka. Ba't ka nakakuha ng diss track? Ibig sabihin, accepted ka. Kung hindi ka nakakuha ng diss track, hindi ka nakikilala. Kung nakilala ka, sino ba itong, magkakaroon ka talaga ng diss track. So, sa isang panig, masama talaga siya kasi doon lang tayo nakapokus sa dinistract siya, ganito, ganyan. Pero at the end of the day, pag tinignan mo siya, pag umatras ka lang ng konti, tapos tinignan mo siya sa malawak na pagtingin, makikita mo na bakit siya dinidis. Kasi na-welcome siya. Kasi tinanggap mo na nakapasok siya ng hip-hop. Kaya mo nga siya dinidis kasi nakapasok siya. Yun. Kasi kung hindi mo siya tinatanggap, ba't mo papapansinin? O, diba? O, pumasok kayo rito. O, welcome! Guys, may talagang may ganun, guys. Wala tayong magagawa doon. Tapos, maganda rin yung sinabi niya rito about sa Cerberus, escape and stuff like that. Kasi, at least kahit paano nag-research si Shay. Entertain at paki mo kung fans nila'y underage. Ganun ka din naman, stop acting na hindi ka relate. Feeling savior, kesyo raps in a ridiculous state. Sabay kanta niya ang laman ng ideas at complaints. Where's the sense in the bullshit you made? Music is self-expression and we're all from a different place. So it's subjective, some treasure what you see as a waste. But what the shit is showing kids expressing here isn't safe.
To be honest, hindi na ako naniniwala sa subjective talaga ng mga ganyan-ganyan eh. Kasi maganda yung sinabi ni Shay, but in reality, limitado lang yung idea ng pagiging subjective kasi yung emosyon ng tao, pili lang. Kung isipin ninyo sa idea ng psychology, guys, hindi ko alam kung naniniwala kayo, pero ang isang tao predestined na kung saan sila pupunta, kung ano mangyayari sa kanila. Base sa emosyon na gagamitin nila every single day. Alam nila kung ano mangyayari. So, may mga pag-aaral na ginawa na parang ang tao yata may 200 emotions na magdadala sa kanila kung saan sila patungo. So, pag meron kang emosyon na palagi mong ginagamit, alam na ng mga scientifico kung anong mangyayari sa'yo in 10 years. Pag palaging ito yung emosyon na ginagamit mo, automatic, siguro next year, ito ka na. So, kailangan importante na makontrol niyo yung emotion ninyo. Ganun pa man, paano ko nasabi? Kasi, ilang emosyon lang ba meron ng isang tao? Ma-prostrate, parang irritable, galit, masaya, payapa. Pili lang talaga, guys, eh. So, pag sinabi nila na subjective, yes, subjective na parang may base ng, pag sinabi kasing objective, may facts doon, you know, merong katotohanan, you know. Pero, dalawa kasi yan, guys, eh, objective tapos yung subjective. Yung subjective naman, yung idea na merong halo na emosyon mo, opinion mo. Pero hindi kasi in-explain to sa inyo bilang isang normal kayo kasi para sa akin sa mga nakikinig, kayo normies lang kayo eh. Bakit? Hindi naman kayo parehas ko na psychologist o psychotherapist, hindi naman tayo magkapareho, 'di ba? So karamihan naman nakikinig sa akin, hindi naman para sa reaction kundi para sa talino lang din na ma-share. So even though meron tayong objective at subjective, tatlo kasi talaga yan eh. Yung isa objective, yung isa subjective, at yung isa may undeniable truth. Yung bagay na yun, hindi mo talaga yun magbibigyan pa ng facts. Kumbaga, tulad ang bato is bato. You know? Walang facts na kailangan mo pang i-identify. Wala, yun, dyan na talaga. You know? Ang mundo, God is, ano na yun, undeniable truth yun. Kahit saan nyo pang dalhin. Walang sino man, kasi kung, paano mo sinasabi na ang facts ay ang God ay subjective. Ang God hindi mo na yung guys eh, kasi walang nabuhay nung nakaraan para ma-identify kung meron bang God. Wala ding nabuhay ngayon sa future para mag-identify kung meron bang God. Ang alam lang natin merong God. That's it. Kahit sabihin mo pa sa sarili mo na di ako naniniwala sa God, ever since na binanggit mo yung salitang God at hindi ka naniniwala na merong God, dinefine mo na merong God kasi hindi ka naniniwala eh. Kasi ang meron lang yung pagtanggi mo. At yung pagtanggi mo, hindi yun importante. Para sa'yo, importante, pero sa iba, hindi importante yung pagtanggi mo na walang God. Diba? Yung pag-admit mo na hindi siya nag-exist na siya dahil hindi mo siya tinanggap. Yun eh. Undeniable truth. Yun. So, hindi ko alam kung nagigets ninyo yung idea na yun. Pero yung magkaroon ng esensya na hindi mo tinatanggap yung God na parang hindi totoo na nagsabi na kaagad na merong God. Kasi nga, di ka naniniwala eh. Kasi very contradicting pag inisip ninyo, pero pag nag-step back lang kayo mga tatlo, marirealize ninyo na merong sense yung sinasabi ko. Ganun pa man, hindi siya hindi mo kagad siya mag-gets sa unang pagkakarinig. Ganun pa man, parang ako sinasabi, self-expression siya, pero yung expression na kaya nating ibigay limitado. So, ibig sabihin, eto lang, yung kayang ibigay. Hindi ka na pwedeng lumabas pa kung saan-saan. Wala na, yan lang yun. Limitado, so parang meron pa rin pinipinpoint. Ganyan pa rin. Iinan lang siya. Pipili ka pa rin, yung choices mo, limitado lang. So, parang, para sa akin para sa sarili kong opinion, di na rin ako naniniwala sa mga ganyan kasi the more na sinusuri mo yung isang bagay, the more na pagkakaintindi mo sa isang bagay is weird. Na ang hirap i-explain. Ganun pa man sinasabi nga nila eh, di ko alam kung alam nyo na to, pero napaka-intense na sabihin na parang yung tayo ay na bubuhay sa isang hindi makatotohanan ng mundo. Kasi isipin niyo na lahat ng bagay sa mundo ay enerhiya or something. Kumwari, itong soundbox. Pag pinipress mo ng ganyan, akala mo talaga pinipress mo siya eh. Pero what if hindi mo naman talaga siya pinipress? Meron lang diyang parang, it's really hard to explain eh. Parang, para siyang isang uri ng hologram na dahil may kuryente lang siya,
hindi talaga gamit yung napipil mo, kundi parang kuryente o static na yung pagramdam mo sa isang bagay, paghawak mo na nag-stimulate ng idea ng pag-iisip mo para masabi mong katotohanan siya, hindi naman pala totoo. What if ganun? Meron kasi ako nabasa ng isang klase ng theory na parang hindi siya parang parang conspiracy, pero merong pag-aaral ng mga science na parang what if nandito tayo sa isang, ayoko nang banggitin yung words na yun, pero kayo na mag-research. Yung mga ganyan-ganyan mga. Ganun pa man, tuloy lang natin, guys. Pressing here isn't safe. Manggagaya, carbon copy, same is true in your case. Kendrick wannabe, di bagay sa patwitams mong face. Bit ng mais. Bars din yun kasi eto yung mga panggagaya na yan, katulad ng sinasabi ninyo tungkol sa iba't ibang mga artists na nanggagaya, guys. Tandaan ninyo na bawat panahon, kasi yun yung nauso. 'Di ba? So yung mga unang panahon mula sa Kwago paminsan-minsan, sa Bakuta, yung mga kanta nila gumagamit sila ng mga samples sa mga kanta, yung mga hooks ng iba, yung mga kanta ni Carlos Agassi din. Kasi yun yung uso eh. Sa panahon ngayon, katulad ng gumamit si Abra ng style ni Kendrick Lamar na may almost the same na tunog ni Kendrick Lamar, hindi yan mapapansin ngayon kasi yung merong issue kasi. May panahon na parang accepted pa natin siya. You know? Pero sa mga tao, yung mga Gen Z, mga newbie, na kung wala pinanganak 2010, tapos nagkaisip, in the long run, 3 years from now, sasabihin nila, si Abra, ang gaya lang naman to ng tunog ni Kendrick. Kasi hindi nila naiintindihan na yung bagay na ganito, may pinangyarihan eh. Parang may krimen, merong isang pangyayari. You know, speaking of Gen Z, guys, yung mga tao na pinanganak ng 1990s, we're the alpha. Lahat ng mga nasa 2000s, lahat yan mga beta na lang. Kasi nag-start tayo sa 1, di ba? So, alpha sa 1. Tayo yung pinaka originate ng mga kung ano-ano mga bagay. Nasaksihan natin lahat ng mga kultura. Lahat ng mga nasa 2s, yun yung mga 2000s, yun yung mga tao na hindi makakasurvive ng walang cellphone at computer. Tuloy natin. Sa not like as na beat mo pinace at kaya nandis kasi si Idol nakipag-beef kay Dre. Hanap ka na o pag-music niya di na piniplay. But I ain't praying, gotta son, I need to teach this to pray. Stand up for yourself, don't let them treat you this way. They disrespect you, make sure they will never do it again. Okay, rival? Man, tagal na niyang di-debate. Since malulong ka sa coat at pag-choke kay pistol sa stage. Mga dati kong haters are now singing my praise. Cause I raised the bar unlike you sa pop group nakikipag-race. By the way, ang hina ng disco aking error rate. Out of 100, maybe mga 8. Yung accusation mo sa cover art, fatal mistake. Ang decoy wanderer above the sea of fuck. 1818 pinay, porket nakatalikod doon na nag-originate. Sa iping kaw lang may alam, sa true lang di kita hate. Nag-reply ako kahit na di ang reading yung bait. Cause I can't refuse a struggling artist that's in need of a break. So it's okay, go eat from my plate. It's for me be good, remember LAS as ating win rate. Just tumira sa likod, ngayon sino ang fake? Year of the dragon, baka year of the snake. So it's okay, go eat from my plate kasi for me be good, remember? Yung panahon ng laban ng Looney, Abras, Maglashe, ating Brenik. Tapos tumira sa likod ngayon, sino ang fake? Well, sa tingin ko, ang laking bagay na parang sinasabi dito ni Shay na parang nag-struggle ka, Abra, kaya alam ko kailangan mong magpapansin, kaya nag-reply na ako sa'yo kasi sa tingin ko kailangan mo ng break eh, di ba? Inaayos naman natin, wala naman tayong issue, pero at the end of the day, parang baliktad pa din. Bakit? Kasi binanggit ka ni Abra yung pagbanggit ng all-in mo para lumabas ka. At dahil ngayon nagkaroon ka ulit ng views. Yan yung binabanggit ko na hindi nyo alam yung pagdidisbaka ng mga tao at mga artist sa Pilipinas. Yan yung sikretong unity na meron sa kultura na yan. Kasi even doon nagbabanggaan sila, nagbabastusan sila, nagsisiraan sila, nagkakaroon sila ng connection. At yung connection na yun, nagsisilbing unity para mag-angat yung dalawang pangalan nila. Kasi the more na binabanggit yung pangalan nila, the more na nagdidistrakan sila, yung mga tao napapansin sila. At napag-uusapan sila at parehas silang umaangat. At ito yung pinakamasakit na gusto kong sabihin sa inyong lahat. At sana hindi nyo damdamin. Sa kultura na to na pinapasok ninyo, guys, ang bagay lang na makakakuha ng babysit o hatakan paangat ay yung mga baguhan.
Na minsan pa nga may mga baguhan na talagang hindi na nagsusurvive eh. Kasi mga baguhan, pag nakita kayo ng mga magagaling, pwede pa kayong iangat, i-collab, i-promote. Pero once nagkaroon ka na ng pangalan, tulad ni Shay, tulad ni Abra, at kung sino-sino man sa flip top na merong mga pangalan, mahirap na yon. Bakit? Pag nasa taas ka na, wala nang hatakan pa angat, puro hatakan pa baba na. Bakit? Kasi everybody want to be the best. Everybody want to be the greatest. So pag angat ka at nasa level ka na nila, huwag kang umasa na susuportahan ka ng kapwa mo maayos at magaling na artist. Bakit? Ang target nila ikaw eh. Lahat ng baril nakatutok sa'yo, gusto ka nilang pabagsakin. Kasi bakit? Yung mga nasa ilalim at gusto kong hatakin pababa, yun yung mga gustong sumunod sa'yo. Maraming pwesto, maraming nakapwesto sa pagbagsak mo. At kung pag binanggit ka ni Abra, binanggit si Shay, inangat niya pa rin si Shay. At nung nag-reply si Shay, inangat niya naman si Abra. Pero yung mga nasa baba, may pag-asa pa kayong sumikat. You know? Tulad ko, aspiring pa rin, nagtsatsaga. Hindi man ako parang seryosong maglabas para sumikat. Nag-aambag ako para makita ninyo na, si Sir Plan, nag-aambag pa rin kahit retire na, 'di ba? Para makita ninyo na hindi ako nakakalimot. Pero kung baguhan kayo, may chance kayong umangat kasi nandiyan sa baguhan, makakatikim kayo ng hindi lang basta respeto kundi pagmamahal kasi gusto kayong iangat eh ng mga new school, ng mga old school, ng mga baguhan din. Kahit yung mga tao na nakakita ng potential ninyo. Pero once na nasa taas na kayo, huwag kayong umasa na palagi kang makakakuha ng respeto. Yung mga baguhan nga luma hindi nga nakakuha. Si Shay, marami rin siyang mga haters talaga. It's just, ganun talaga guys. 'Di ba? Si Yang, maraming mga artist na maraming haters na nag-aangat sa kanila. Ganun pa man guys, hopefully na intindihan yung gusto kong sabihin. Kung may masabi na ako di maganda, kayo nang bahala magpasensya. Bibigyan ko to ng 10 kasi napakaganda ng mensahe na ginawa ni Shay at hindi ko hangad na ma-offend kayo kung may masabi na ako hindi maganda. Hopefully, nagagets ninyo yung idea at ideolohiya na gusto kong iparating para sa inyo. At nang sa ganun, maunawaan ninyo kung ano yung tumatakbo sa isip ko. Ganun pa man, galingan nyo sa lahat ng bagay na gusto nyo sa buhay ninyo, sa pamilya, mga kaibigan nyo, mga tao na kapaligid sa inyo, tigas lahat. Magdasalat ka palagi. Plan motive nga pala ng Good Pro. Ingat nyo lahat dyan. Kita-kita kayo sa susunod na video. Mula kay Abra naman. Peace out.